So ito, nagsalita na si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol po sa impeachment trial ni VP Sara na gagawin po sa Senado. Kasi pinagtatalunan kung gagawin na ba ngayon, special session ngayon o sa June pa. So kung tatanungin itong si Pimentel, gusto niya ngayon na gawin. Okay? So, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III said the President should call for a special session so that the impeachment trial of VP Sara can begin during the election break and judgment can be rendered before the end of the 19th Congress. So, mabigat yun, ha? Kasi kung sisimulan mo ngayon, habulin mo bago matapos yung June, di ba? So, magkaiba siya kumpara sa kung may papasok na mga bagong senador. Kasi sa next Senate, wala na si Pimentel, gumraduate na siya. Pimentel said it is too much of a delay if the Senate, which received the complaint on Feb 5, only acts on June 2. As of now, there will be over 3 months without action on the impeachment complaint. There should be movement. He cited the 1987 Constitution, which states that the Senate should act on an impeachment complaint with urgency. Nasa Constitution yan, with urgency. Okay? Under Article 11, accountability of public officers, it states sa Constitution daw, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Forthwith, ibig sabihin, immediate, kaagad. Okay? Forthwith, yung sense of urgency, yung ibig sabihin nun. Without any delay. So, napakaklaro sa Constitution. So, unless gustong labagin ng Senado yung Constitution, kailangan dinggin na yung kaso. Pimentel said that while he agreed that with SP Escudero's statement of needs for months-long preparation for pre-trial and document submission, it is better that these preparations are done as early as this month so that trial can commence during the break even at the height of the election campaign season. May apekto yan, syempre. Kapag yung mga tumatakbo nandoon, di ba? Therefore, the re-election ni senators whose campaign will be affected, si Bato, si Bongo, si Tolentino, si Amy, si Pia, si Bong, si Lito, have no choice but to fulfill their duties as impeachment court judges. That is part of our job description as senators. We should have known that from the very first day when we filed our candidacies. O, tingnan mo yung fairness dito kay Pimentel. Talagang ano naman. Tama naman siya. Kita mo, nasa konstitusyon naman eh. Kailangan natin sundin yun. There is no legal impediment, sabi ni Pimentel, to carrying over the trial to the next Congress. Wala naman. Kung abutan ng June 30, pwede doon sa susunod na batch ng mga senators. Yun. So siguro can take advantage ng special session to pass important but pending pieces of legislation. So isasabay na doon sa impeachment ni Sara, pwede din. So bukod bukod kay Pimentel ay meron ding panawagan kay mula kay Drilon. Okay? He calls for a special session now. President Marcos must call a special session of Congress to allow the Senate to immediately convene as an impeachment court to impeach VP Sara Duterte and reach a decision before the midterms election in May. Itong si Drilon gusto naman yung trial mangyari bago magka-eleksyon. Okay? So yun naman yung pananaw niya. Pero mahirap naman kasing na dapat ganitong buwan kumbaga, yung kay Pimentel okay pa eh. Kailangan magsimula ka agad kasi nasa konstitusyon na hindi dapat ma-delay. Pero kung hindi mo naman pwede sigurong manduhan yung Senado, if they need more time para dun sa trial, if they need more evidence, if they need, kailangan by May 12, tapos nyo na. Hindi naman pwede sigurong ganun sa opinion ko. So, yun. Dagdag pa ni Drilon, the special session is necessary to start the process because the impeachment court can only be convened upon the referral by the Senate of the impeachment complaint in a plenary session. After the impeachment court is convened, it will have its own life. Yun. So, yun yung dagdag ni Drilon tungkol dito. Sa akin, nasa konstitusyon eh. Di ba? Kung hintay ka pa ng 3 buwan, masyadong matagal.
Baka nga naman lumalabag na sa konstitusyon. Mas maalam sa akin itong mga nagsasalita na yan, mga abogado yan, di ba? Mas alam nila kung paano i-interpret yung mga salita ng konstitusyon, ng batas, at kung sa tingin nila dapat simulan na para hindi na din ma-delay. Anong epekto niyan? Syempre, maapektuhan yung mga tumatakbong re-electionist, di ba? Yung mga tahimik, mga Lapid, Pia Cayetano, o tapos yung mga tutol, katulad ni Aimee, ni Bato, ni Bongo. So lalabas lahat yan dyan. At si Tolentino, titingnan din kung saan ba siya papanig. O, kasi si Tolentino, hindi mo din maintindihan minsan, di ba? Hindi din alam kung nung mga loyalista, mapagkakatiwalaan ba natin to. Yung mga DDS, ayaw din sa... So, makikita natin more or less yung kanilang performance bilang mga judges. Na yan naman kasi ang parte ng trabaho nila. Tama si Pimentel. Na we signed up for this. Kasama to sa trabaho natin. Nasa konstitusyon yan. It's not like hindi natin alam na pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari yan. At kailangan ganapin natin yung ating tungkulin. Siya din naman, meron din siyang laban sa Congress, sa Marikina, di ba? So it's not like hindi na siya tatakbo ngayong election period. Tatakbo din naman itong si Pimentel. Kaya maapektuhan din yung kanyang kampanya nitong impeachment trial. So sana matuloy na at magkaalaman na, makakita na kung ano yung mga ebidensya na meron yung prosecution, makakita na yung mga bank records na yan, at magkaalaman na kung talaga bang dapat matanggal sa pwesto at ma-perpetually banned from public office itong si VP Sara Duterte. So, abangan natin yung mga pangyayari po dyan. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.